Isipin nyo to, tirik na tirik ang araw, tapos may bigla na lang sumulpot na mga ekstranghero sa tapat nyo at may binitiwan silang pangako na parang imposible. Well, yang mismo ang nasa puso ng kwentong titingnan natin ngayon. Isang kwento tungkol sa isang kakaibang pagtatagpo, isang pangakong parang labag sa lahat ng lohika at isang tawa na magbabago ng lahat. So, eto yung pinaka-clash na sisilipin natin. Isang pangako na halos hindi ka panipaniwala, tapos sasalubungin ito ng isang reaksyon na punong-puno niyang pagdududa. Alin kaya ang mananaig? Tara, simulan natin sa umpisa. Okay, sige. I-imagine natin yung eksena. Disyerto, katanghalian, sobrang init. At si Abram, chill lang, nagpapahinga sa labas ng tolda niya. Mukhang isang ordinaryong araw lang, di ba? Pero dito mismo sa ordinaryong sandaling ito, magsisimula ang isang bagay na extraordinaryo. Bigla na lang, boom! Walang pasabi, walang ingay. Tatlong lalaki ang bigla na lang nakatayo sa harap niya. Alam mo yun, yung bigla ang pagsulpot nila, hindi lang ito weird. Parang senyalis na agad na, okay, this is not an ordinary visit. At tingnan nyo yung reaksyon niya. Hindi lang simpleng, hello o tuloy po kayo. Tumakbo siya, tapos yumukod hanggang sa lupa. Isipin nyo ha, hindi pa niya sila kilala. Ano kaya yung nakita o naramdaman niya sa mga bisitang to para ganitong kabilis at ganitong kalalim ang paggalang mapinakita niya? At hindi pa dyan natatapos yung pagtanggap ni Abraham. Sa totoo lang, yung mga susunod niyang gagawin, hindi na ito basta pagiging magalang. Isa na itong alam mo yon palabas ng sobrang-sobrang pag-aasikaso. Pansinin niyo yung mga salita. Nagmadali, tumakbo, pinagmadali. Lahat ng kilos niya may urgency. Hindi lang to simpleng kabaitan. Para bang may nararamdaman si Abraham na napaka-espesyal ng mga bisitang ito, na kailangan niyang ibigay ang lahat, at kailangan niyang gawin yun ng mabilis. At tingnan nyo naman yung inihanda niya. Curd, gatas, tinapay mula sa pinakamainam na harina at isang piling guya. Hindi ito, alam mo yun, simpleng merienda lang para sa mga naglalakbay. Ito ay isang piging, isang handaan para sa mga hari. Parang alam na niya kung sino ang kaharap niya bago pa man sila magsalita. So pagkatapos ng kainan, dito na nagbago ang ihip ng hangin. Ngayon, yung mga bisita naman ang may sasabihin. At dito na natin malalaman ang tunay na dahilan ng misteryoso nilang pagbisita. Pakinggan natin maigi yan. Isang pangako mula sa isa sa mga bisita. Tandaan natin si Abraham at si Sarah, sobrang tanda na nila. Kaya nung binitiwan ng pangakong to, hindi lang to nakakagulat, parang sinasabi mong labag ito sa lahat ng batas ng kalikasan. Dito natin makikita yung banggaan, di ba? Sa isang banda, nandyan yung realidad ng katawan, ng edad, ng panahon. Sa kabilang banda, isang banal na pangako na kakarating lang. Paano nga naman magkakaroon ng bagong buhay mula sa isang bagay na itinuturing ng, alam mo yon, tapos na? Ngayon, lipat muna tayo ng focus. Mula kay Abraham, punta tayo kay Sarah. Nandun lang siya sa loob ng tolda, tahimik na nakikinig. At yung reaction niya, ito na siguro yung pinaka-human at siguro pinaka-relatable na part ng buong kwento. Yan yung bulong ni Sarah sa sarili niya. At tumawa siya. Pero hindi ito tawa ng pangiinsulto. Ito yung tawa ng pagod, yung tawa ng seriously? Yung tawa ng isang taong matagal nang sumuko sa ideyang yon. At kung iisipin natin, kung tayo ang nasa kalagayan niya, hindi ba't baka ganyan din ang maging reaksyon natin? At dito, biglang tumaas ang tensyon. Yung tawa na akala niya para sa sarili niya lang, yung nasa isip niya lang, narinig pala. At ngayon, diretsahan siyang tinatanong ng bisita. Paano? Paano nalaman ng bisita ang isang bagay na pabulong lang sa isipan ni Sarah? So anong unang reaksyon ni Sarah nung nahuli siya? Takot. At kasunod ng takot, pagsisinungaling. Isang napaka-natural at napaka-human na response kapag nahaharap tayo sa isang bagay na hindi natin maipaliwanag. Grabe tong palitan na to. Maikli, pero ang bigat. Yung panik na pagtanggi ni Sarah, sinagot lang ng isang kalmado pero siguradong sagot, hindi, tumawa ka. Dito naging sobrang linaw na wala, as in wala kang pwedeng itago sa mga bisitang to. Pero alam nyo, hindi pala natapos yung usapan sa tawa ni Sarah. In fact, yung tawa niyang yun ang naging daan para mapag-usapan yung pinaka-core, yung pinaka-puso ng buong pagtatagpo nila. At dito na binitiwan ng bisita yung tanong na nagpapabago sa lahat, mayroon bang anumang napakahirap para sa Panginoon?
Biglang inangat ng tanong na to yung usapan. Hindi na ito tungkol sa limitasyon ng katawan ni na Abraham at Sarah. Tungkol na ito sa walang hanggang kapangyarihan nung nagbigay ng pangako. Kaya sa huli, kahit may pagdududa, kahit may kasinungalingan, yung banal na pangako muling pinagtibay. Ang salita ay nabitawan na at ito ay mangyayari. Period. At dito nagtatapos ang ating pagsusuri, pero may iniiwan itong tanong para sa ating lahat. Ano nga ba ang matututunan natin sa banggaan ng ating mga limitadong karanasan at ng walang hanggang posibilidad? At sa sarili nating mga buhay, ilang beses na rin kaya tayong tumawa kapag nahaharap sa isang pangako na parang napakaganda para maging totoo?